Ang pinakamagandang bukas ay hindi lamang magkaroon ka na magandang edukasyon o magkaroon ka ng magandang buhay. No? Ngunit ang pinakamagandang bukas na alam kong nais at plano ng Diyos sa bawat sa atin ay lagi nakagma at batay sa kalooban at pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ating kahapon, ang ating ngayon, at ang ating bukas ay tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kahit sa naparaming hamon na natin kinakarap sa buhay, kahit sa maraming pagsubok, maaring iyong nararanasan. Pero kung ikaw ay nananatili, nakatuloy lamang sa Panginoon at inilalagak ang iyong pananampalataya sa gitna ng malakas na bagyo'y mararanasan mo pa rin lumakas sa babaw ng tubig, meaning mararanasan mo pa rin ang napakarami at napakadakilang himala ng Diyos sa iyong buhay. Manatili lamang po tayong nakatayo bilang paggalang lamang po natin sa pagbasa po ng mga salita ng ating Panginoon. If you have your Bible with you, please open with me from the Gospel of Matthew, chapter 14. And let us begin reading from verse 22, or verse 22 up to verse 32. Alam ko po, ang mga talatang ito ay napaka-pamilyar po sa marami sa atin. Sabi po ng verse 22 ng Matthew chapter 14. Immediately, Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountain by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before the dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said unto them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hands and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And verse 2, and when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." The Lord will surely bless the reading of His Word. Nakaupo na po ang lahat. Praise the Lord. Misa pa nga natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating pong Panginoon. Muli, isa pong mapagpala pong umaga sa bawat isa at purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay biniyayaan ng Panginoon na makarating sa lugar na ito na tanging ang dakilang layunin ay purihin, sambahin lamang po natin ang ating Panginoon. So sa umaga pong ito, nais ko lamang po mabigay at pamagatan po ang maikli pong pagbabahagi ng salita ng Diyos as fulfilling God's calling in your life. Alam ko po na lahat tayo ay nakakalam ng tema po natin. Po ay sa buwan po ng Marso ay isang napakagandang deklarasyon, no, that we really declare that Jesus is Lord over our future. We really believe, no, that God had really made a wonderful plan for all of us. As Jeremiah 29 verse 11 says, God had set plan for all of us, and this is something that we have to rejoice, that God made a wonderful plan for all of us. Okay? Sabi nga, God had set plan for us, plans to give us hope and a good future. Isang napagandang pagtitiyak na tayo nakakilala sa Panginoon, lumalakad po tayo sa Kanyang kalooban, ay may katiyakan ng magandang bukas. Dahil ang kinabukasan ng bawat sa atin ay hindi nakabatay kung ano paman at kung sino paman, ito'y laging nakabatay po
sa layon ng ating Panginoon. Ang pinakamagandang bukas na maaring taglayin at tagapin ng bawat isa sa atin ay lagi pong nakabatay sa layon at pagkatawag ng Panginoon sa atin. Dapat nating maintindihan ng bawat isa sa atin ay may dakilang pagkatawag at plano ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Hindi lang tayo nakakilala sa Panginoon para dumalo ng simbahan kada araw ng linggo. Ang buhay Kristiyano po natin, buhay pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, ay hindi lamang po, nagigising tayo, sugod na tayo ng church, then uuwi tayo ng church, and then hintay na naman natin ang araw ng linggo, dadalo na naman po tayo. Hindi po. Naniniwala ako, nang tayo makakilala sa Panginoon, of course, ang pinaka-ultimate ay tayo nakasumpong ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Ngunit dapat rin natin maintindihan, nang makilala natin ang Panginoon, ay tayo'y dapat nating maintindihan ang tunay na plano at pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Naniniwala po ko lahat tayo rito ay tinawag po ng Panginoon. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos bilang tagapakinig. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos na lagi lamang po nakakaupo sa loob ng simbahan. Ngunit ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya pong bahagi sa napakadakilang plano ng Diyos sa sangkatauhan. At could you imagine po, sino po ba tayo para isama ng Diyos, ibahagi ng Diyos sa kanyang napakadakilang plano? Tunay nga ang sabi ng awit ni David, what is the man that are mindful of him? Sino nga po ba tayo para pagtuunan, bigyan ng pansin ng Diyos at isama ng Diyos sa kanyang napakadakilang plano sa buong sangkatauhan? Nangangahulugan lamang po, mga magulang, mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya pong bahagi. Ang bawat isa sa atin ay may pagkatawag sa Panginoon upang maging mabunga, upang maging matatag ang napakadakilang plano ng Diyos sa buong sangkatauhan. Amen? Amen? At ito po ang isang bagay na dapat po nating maintindihan. Ang pinakamagandang bukas ay hindi lamang magkaroon ka na magandang edukasyon o magkaroon ka na magandang buhay. Ngunit ang pinakamagandang bukas na alam kong nais at plano ng Diyos sa bawat sa atin ay lagi nakagma at batay sa kalooban at pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Are you with me, church? Amen po ba? Someone had said, the best quality of life is one that is devoted to fulfilling God's calling. The best quality of life is one that is devoted to fulfilling God's calling. And this is something that we have to pray into the Lord. Nang bawat isa po sa atin ay dalhin ng Diyos. Dalhin ng Diyos, pangunahan ng Diyos tungo sa nais at tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga po ganon, isang trahedya po sa buhay ng isang Kristiyano na nabuhay siyang napakatagal sa mundong ito. Maaring sa kanyang sariling tanaw ay naging matagumpay siya sa kanyang buhay sa mundong ito, ngunit hindi niya nagawa ang kalooban ng Diyos. Trahedya po yan. Nakalulungkot po yang isang katotohanan na maraming mga Kristiyano na bubuhay sa mundong ito, hindi nila alam kung anong bahagi nila sa napakadakilang plano ng Diyos. Hindi nila napagtanto, hindi dumating sa kanilang buhay na naunawaan at nalaman nila ang plano at pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Ang magulang, mga kapatid, nais kong ipagdiinan sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may pagkatawag sa atin. Plano, kalooban ng Diyos na tayong lahat ay lumakad ayon sa kanyang kalooban at pagkatawag sa bawat isa. Amen? Amen? At ito po'y katotohanan, lahat po tayo ay may pagkatawag sa Diyos. Wala pong iniwan ng Diyos na hindi niya binigyan o hindi niya tinawag para sa kanyang kalooban. Lahat po tayo. Kaya nga buhay ng Kristiyano, hindi lamang pagpunta, pag-attend ng simbahan, kundi maunawaan at malaman natin, binubulay natin ang salita ng Diyos upang maintindihan natin na ang pinakamagandang bukas na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin ay lagi pong nakabatay sa kanyang kalooban at pagkatawag sa atin.
Ephesians chapter 2 verse 10 says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them." Lahat tayo, when we encounter Jesus Christ and made Him as dear Lord, God and Savior of our life, tayo'y hinubog ng Diyos, tayo'y inugman ng Diyos sa Kanyang kalooban. And this is something that we have to discover in our life, that we follow the Lord Jesus Christ. We really come to Him and asking Him and praying for Him that He may bring us into His purpose, that He may bring us all in fulfilling His calling in our very life. Nakalulungkot po, minsan po'y ang kaaway ay nagtatagumpay sa buhay ng maraming Kristiyano. So we have to know the fact that we have this enemy whose business is killing, stealing, destroying. Right? Sabi nga ng Bible, the thief cometh not but to kill, to steal, and to destroy. So even though maraming mga Kristiyano, alam na nila siguro ang tawag ng Diyos sa kanila, but the enemy was always there to deceive us. The enemy was always there to put lies into our hearts. That's why maraming Kristiyano na nagkakaroon sila ng pangamba, nagkakaroon sila ng doubt. Tinawag nga ba ako ng Panginoon? Ano ba ang bahagi ko sa napakagandang plano ng Diyos sa sangkatauhan? And because of this, maraming Kristiyano na hindi nila alam, they were really discouraged. In fact, they began to doubt God's calling in their life. Mabagulang mga kapatid, sa mga talata po at kwento po na ating binasa, nais ko daling kayo kung paano napakahalaga sa atin na maintindihan natin at paano natin maiintindihan ang plano, kalooban at pagkatawag ng Diyos sa atin. Someone had said, the heart of knowing God's calling for your life is to understand what God's will is, and we can only find that by knowing what His word is. And I would repeat, the heart of knowing God's calling for your life is to understand what God's will is, and we can only find that by first knowing what His word is. Mamagulang mga kapatid, ang salita ng Diyos ang ating pinakamatibay na batayan upang maintindihan, maunawaan natin kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. That's why it's really no wonder why Moses reminded Joshua that he has to meditate the word of God day and night for him to become successful in the very ministry that God entrusted unto him, in the very calling that God given to him. He has to meditate the word of God. He has to discover it in the very word of God. Maybe many of us are really asking, ano ba ang tawag ng Diyos sa akin? Ano ba ang plano, kalooban ng Diyos sa atin? Magulang mga kapatid, we could fully discover that God's calling and God's purpose in our life through His very word. Dapat po'y muli tayong babalik sa salita ng Diyos. If we really want to know fully God's calling, God's purpose, God's will, and God's plan for all of us, it is always based on the very word of God. Amen? Amen? Kaya nga pinagdiinan ni Moses kay Joshua, Joshua, you have to meditate the word of God. Narito dito mo makikita ang plano ng Diyos sa iyo. That's why when Jeremiah 29:11 says, "For I had set plan for all of you, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future." So therefore, ang pinakamagandang bukas na meron po sa atin, batay sa pagkatawag at kalooban ng Diyos sa atin, ay laging na po nakaugma sa Kanya pong plano. Ang tanong, saan mo at paano malalaman ang plano ng Diyos sa iyo? Naniniwala po ko, lahat po ng structures po rito sa prayer garden ay naitayo. Nagawa po, batay po sa plano. Isa pong nakalulungkot, maaari nakatotohanan na may mga natatayong mga structure. May natatayong mga bahay, hindi naman po batay sa plano. Hello? Nariyan po ba kayo? Ang tamang proseso ng pagpapatayo ng mga structures ay lagi po inuuna ang
pagpaplano. Hello? So napaka-masusing pagpaplano po yan. Napakasusing pag-aaral kung paano itatayo, kung paano magiging maganda, matatag ang isang structure. Mga kapatid, ganun din po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pinakamatayog, matibay, na kinabukasan na dinala ng Diyos, ginawa ng Diyos sa atin, ay batay sa kanyang plano. At ang planong ito ay maunawan at maintindihan natin sa kanyang mga salita. Are you with me? Amen? If you want to really know the very plan of God in your life, even though I believe God had already revealed unto you His purpose, His plan, His calling in your life. Pero ang tibay at tatag ng plano ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan, ay lagi pong nakaugma at nakabatay sa salita ng Diyos. Hello? That's why it's no wonder that Moses had been telling Joshua that he has to meditate the Word of God day and night. Nang salita ng Diyos ay kanyang pagbulay-bulayin, ng kanyang salita ng Diyos ay kanyang basahin, pagbulay-bulayin, araw at gabi, hanggang ang salita ng Diyos ay malalim na tumimo, malalim na maitanim sa kanyang puso. At nais sundan din kayo muli dito sa kwento po sa Matthew chapter 14, na alam kung marami sa atin nakakaalam at kabisado ang kwentong ito, kung paano si Jesus, sa kanya pong Nung ang kanyang mga disipulo, sabi niyang pumunta sa kabilang pangpang at sumakay ng boat, no? At habang sila'y nakasakay doon, si Jesus ay pumunta sa mountain upang manalangin. Okay? So habang naglalakbay ang kanyang mga disipulo, sabi nakaharap sila, nakasalubong sila ng isang napakalakas na bagyo. At sila'y malakas na hangin, na pinaghambalusan sila ng malakas na hangin at alon. At natakot ang mga disipulo. Nakatitiyak ko ito'y isang nakatatakot na tagpo para sa mga disipulo, no? Dahil ang karamihan sa mga disipulo ay sanay sa tubig. Sila ay mga dating mga mangingisda bago sila tawagin ng Panginoon. At sa kalagitnaan nilang takot, ay naroon ng Panginoon naglalakad sa ibabaw ng tubig. And then, nung maaninagan nila na naroon may naglalakad sa ibabaw ng tubig, nangatakot silang lahat, sabi nila, multo. And immediately, Jesus Christ said to His disciple, "No, I'm not a ghost, it is me, Jesus." Sabi ni Peter, "Lord, if it is you, could I come to you?" And Jesus said, "Come." And when Peter heard the command of Jesus telling him to come, the Bible says, and immediately, can you say with me, immediately? Say it again, immediately. Immediately, Peter get out of the boat and walk at the top of the water. When he heard the word of Jesus and believe on the word of Jesus, immediately he get out of the boat and walk at the top of the water. So Peter experienced such a miracle in his very life. Maybe sa buong buhay ni Pedro, bagamat siya'y mangingisda, ang buhay niya sa tubig, hindi niya pa naranasan siguro o maaring may nalalaman siya isang tao na lumakad sa ibabaw ng tubig. Hello? But when he believed on the command and the word of our Lord Jesus Christ, he obeyed it, and then immediately he get out of the boat and experienced that great miracle. He walked at the top of the water. What I am telling to, in Matthew chapter 14, verse 27 to 29, if we want to really experience and to know the very will and the very purpose of God, like Peter, we have to stand on His word. We have to stand on His promises for our lives. We have to stand on the word of God. If you really want to know your future, the very best declaration of by saying Jesus is Lord over my future should always be based on the Scripture. So therefore, hindi lang napakinggan ni Pedro ang salita ng Diyos, kundi pinanghawakan, tinayuan ni Pedro ang salita at pangako ng Diyos. Hello? So when Peter knew Jesus was the one walking at the top of the water and asked, "Lord, could I come to you?" Jesus said, "Come."
And Peter stood on the very word of God. Peter believed on the very word of our Lord Jesus Christ. And when he believed, he get out of the boat immediately and experienced miracle walking at the top of the water. Mga magulang, mga kapatid, ang kalooban, kagustuhan ng Diyos sa atin ay dapat pong nakalinya. No, ang kinabukasan po natin, ang pagkatawag po natin ay lagi pong nakalinya sa kalooban ng Panginoon. Hello? Kalooban ba ng Diyos sa tayo mayroon tayong magandang kinabukasan? Opo. In fact, the Bible declared that He had already made this wonderful plan for us to give us good future. Pero ang kalooban, pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin ay lagi pong nakabatay sa Kanyang kalooban. Hello? Hindi po tayo uutusan at dadali ng Diyos sa isang tagpo ng buhay natin o sa kinabukasan natin na hindi po nakabatay sa Kanyang mga salita. Kaya nga po, siguro normal sa buhay ng tao na nais siya ng magandang bukas. Kaya nga po ang tao, hinahanap-hanap niya at normal, no? Siguro, instinct na tao, ang tao si Grista. Gusto niya kagad malaman kung ano ang kanyang bukas. Hello? Sigurista na gusto niya kagad makatiyak kung ano ang magiging kanyang kinabukasan. Kaya mga tao, hinahanap-hanap niya no, sa ibang paraan no, kung paano niya maintindihan, paano niya malalaman, no, at paano siya makakatiyak na magandang bukas. Kaya iba, no, saan niya hinahanap? Nagbabasa ng horoscope. Tinahanap niya sa horoscope kung ano ang sinasabi ng mga ayos ng bituin sa kanyang kanibukasan. O maaari pumupunta no, sa ibang tao na ipapakita niya lang kanyang palad at sasabihin sa kanya, ito ang iyong magiging bukas. Pero alam natin, walang sino man at ano pa man sa mundong ito na merong tiyak na nalalaman ng iyong bukas, kundi ang Panginoon lamang. Hello? Ang ating kahapon, ang ating ngayon, at ang ating bukas ay tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So therefore, if it's only God who know really our future, ang dapat natin patunguhan ay ang ating Diyos. As sa direksyon na patungo sa magandang bukas na plano at kalooban ng Diyos sa atin, ay dapat natin maintindihan, ito ay dapat laging nakaugma sa kanyang kalooban. Ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Are you with me? Come on, let's give Jesus the best clap of praise. So therefore, if you want to know your future, God that assured us that we have really a good future based on His will, based on His word. So therefore, hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. And once we have heard and found God's will, God's call in our word, and in our life based on His word, the next thing that we have to do is to believe in it. We have to put our faith on it. Nung tawagin ni Jesus si Peter, Peter, come! So therefore, I believe, when Jesus commanded Peter to come, narinig ni Pedro. Pero kung ito'y napakinggan ni Pedro at hindi niya naman sinampalatayanan, hindi niya nilagay ang pananampalataya sa salita ng Panginoon, mararanasan niya kaya ang paglakad sa ibabaw ng tubig? Hello? So when Peter heard the words of Jesus and began to believe on it and put his faith on it and obeyed, sabi ng Bible, when Peter heard the command of Jesus, and immediately Peter get out of the boat and walk at the top of the water. So therefore, napakahalaga at napakatibay po upang maranasan natin ang pagkatawag, kalooban at magandang bukas na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin, ay tayuan natin ang salita ng Diyos at sampalatayanan ang kanyang mga pangako. Amen? So if we want to really know God's calling in our lives, first is we have to go to the Word of God.
We have to line up our lives on the Word of God. Are you with me? Amen? Amen? So dapat ang buhay, tanungin natin, ang buhay ba natin ay nakaugma sa kalooban ng Diyos sa akin? Sabi ko nga po, trahedya ang buhay na meron tayo sa mundong ito kung ang buhay na meron tayo ay hindi nakabatay sa Kanyang salita. Ano man maging maganda man ang bukas, no, na sa palagay mo na meron ka, kung hindi naman ito nakaugma sa kalooban, tawag at plano ng Diyos sa iyong buhay, baliwala ang lahat ng ito. Dahil lahat tayo ihaharap sa Panginoon. At sa pagharap natin sa ating Panginoon, ang tanging bagay lamang na hanapin at itatanong ng Diyos sa atin ay kung nagawa ba natin ang Kanyang kalooban. Kung nabuhay ba tayo sa mundong ito at inubos natin ang ating panahon sa mundong ito ayon sa kalooban at pagkatawag ng Diyos sa atin. Hello? Dahil isang katotohanan, mamagulang mga kapatid, napakahirap pong mabuhay sa mundong ito kung ang buhay mo ay hindi nakaugma sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi nakaugma batay sa pagkatawag at kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen? So that's why the devil is always there trying to hinder us to experience God's purpose, God's calling in our life. He will all try his best to deceive us. Okay? He will bring us maybe to abandon God's purpose and will in our life. So therefore, for us to be protected from all this deception and schemes of the enemy, we have to really go and stand on the very Word of God. Amen? Basic na paalala, pero ito'y matibay, pero ito'y dapat na maging malalim at laging pinangahawakan ng mga anak ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay sa mundong ito. Hindi magiging matagumpay at mabuti ang buhay natin sa mundong ito bilang isang Kristiyano kung ang buhay natin ay malayo sa kalooban at plano ng Diyos batay sa Kanyang salita. Amen po ba? Palakpakan nga muna po natin ang Panginoon. So when Peter asked Jesus, could I come to you? And Jesus said, come! And Peter believed on the word of Jesus. Peter experienced that miracle walking at the top of the water because he believed on the scripture. He believed on the very word of Jesus. Amen? Ang sinampalatayanan ni Pedro ay ang salita ng Diyos, hindi yung tubig. Ang pinanghawakan ni Pedro ay ang salita ng Diyos, hindi kung maalon ba o maayos ba ang tubig. Hello? Peter could tell our Lord Jesus, but Lord, I could come to you, please. No, pahupay mo muna itong alon. Ganun ba sinabi ni Pedro? Peter experienced such a miracle because he believed on the word of Jesus. He put his faith on the word of Jesus, not on the water. Hello? Minsan tayo po ang mas matibay at pinanghahawakan at pinaninindigan natin salita ng tao eh. O yung panahon na meron tayo. Minsan ang buhay natin na nakaugma, no? Kung ano ang nabasa natin, bagamat maganda naman po yung nababasa. Pero ang pinakamatibay na pwede maging pundasyon ng ating pananampalataya, ng ating pong magandang bukas at pagkatawag ng Diyos ay palagi ang salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So therefore, we will only know God's will for our life if it is based on the Word of God. Like Peter, he experienced that miracle by walking at the top of the water when he stand and believe on the very Word of Jesus. Right? Amen po ba? Ikalawa po, sabi po ng verse 30, but when he saw, referring to Peter, when he saw the wind, he was afraid and beginning to sing, cried out, Lord, save me. Lord, save me.
So we know the story. Peter experienced miracle when he put his faith on the word of Jesus, when he looked fully on our Lord Jesus. But when Peter began not to turn his eyes on the wind, on the waves, sabi ng Bible, Peter began to sink. My dear brethren, if you really want to know God's calling, you really want to fulfill God's calling in our very life, God's purpose and will in our life for our better future, no, the next thing that we have to do is to keep our eyes only on Jesus, not on the circumstances that surrounds us. We have to keep our eyes only on Jesus. Mga magulang, mga kapatid, ang buhay ng bawat isa sa atin ay hindi po nasa playground. Christian life is not, no, God did not really brings us, when we encountered Him as our dear Lord, God and Savior, He did not brings us on a playground, but on a battleground. Ang buhay pananampalataya at buhay Kristiyano ay napakarami pong hamon na tayong kinakaharap. Because the reality, the devil is always there. The devil will always try all his best, no, to hinder us, no, to experience and fulfill God's calling in our life. Right? Amen? Because his business is to kill, to steal, and to destroy. So therefore, if we really want to fulfill God's calling, if we really want to have the best future that God planned for all of us, we have only to look on Jesus. We have to focus our eyes only on our Lord Jesus Christ. Are you with me? Amen. That's why katulad ni Pedro, no, when Peter get out of the boat and walk on the water toward our Lord Jesus, tapos nakita niya ang lakas ng hangin, o nakita niya ang lakas, o naramdaman niya ang lakas ng hangin, nakita niya ang lakas ng alon, natakot si Pedro. And when Peter turned his eyes and began to fear, sabi ng Bible, Peter, sink. Isang katotohanan, mga magulang, mga kapatid, maliban na tayo, ang focus natin ay sa ating Panginoon, mananatili tayong mapagtagumpay, mananatili tayong makararanas, no, ng maraming himala sa ating buhay tungo sa magandang bukas na inihanda ng Diyos sa atin. Pero the moment na pinansin natin, no, ang pakikialam ng kaaway sa ating buhay, the moment na in-entertain natin, no, ang mga kasinungalingan ng kaaway sa ating buhay, doon natin mararanasan, no, na tayo'y unti-unting nayuyugyug at nawawala sa pagkatawag at kalooban ng Diyos sa ating buhay. So therefore, the key is to keep our eyes only on our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our Savior. He is our Lord. He is the one who gives life and brings us and direct us into His purpose and calling in our life. Amen? Amen po ba? Kung itutuon lamang natin ang ating paningin sa Panginoon, itutuon lang natin ang lalim ng pananampalataya natin sa Panginoon at bibigyan ng full authority ang Diyos sa ating buhay at sa lahat ng ating mga desisyon. Dadalhin tayo ng Diyos doon sa tunay na plano at kalooban niya na magandang bukas kahit sa gitna po ng malakas na bagyo. Hello? Hello? Nung sabihin ba ni Peter, nung si Peter po ba'y lumubog at tulungan ng Panginoon, nawala po ba yung bagyo? When Jesus Christ commanded Peter to come and Peter believed on the word of Jesus and get out of the boat and walk on the water, wala po ba yung bagyo? Meaning, when Peter began fulfilling God's calling in his life, the reality, no, the big waves is still there. The storm is still there. But when he focused his eyes on Jesus, even though there was a big winds, no, strong storm, he experienced miracle walking at the top of the water. Mamagulang, mga kapatid, kahit sa gitna ng bagyo ng buhay, kahit sa naparaming hamon na natin kinakarap sa buhay, kahit sa maraming pagsubok, maaring iyong nararanasan, pero kung ikaw ay nananatiling nakatingin lamang sa Panginoon
at inilalagak ang iyong pananampalataya sa gitna ng malakas na bagyo'y mararanasan mo pa rin lumakas sa ibabaw ng tubig, meaning mararanasan mo pa rin ang napakarami at napakadakilang himala ng Diyos sa iyong buhay. Because Jesus didn't stop the storm when He commanded Peter to come to Him. Jesus wanted Peter to believe on His word in spite of that big storm and big waves that he saw that very time, right? Are you with me? But in the middle of that strong storm and big waves, when Peter looked only on Jesus, he experienced miracle. Amen? Amen? Because kapag tayo po nananampalataya sa Panginoon, si Jesus ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang mahirap na gawin para po sa Kanya. Amen? Amen? So therefore, we have only to look on Jesus. We have followed the word of Jesus. We have to align ourselves on the very will of Jesus. We have to align our lives on the very word of God. Amen? Focus only on Jesus, because Jesus said that He is the only way, He is the only truth, and He is the life. No one could come to the Father. Nobody could really experience miracle except our Lord Jesus. Are you with me? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, kung hindi po tayo tiyak sa ating magandang bukas, kung hindi po tayo tiyak, kung anong kalooban at plano ng Diyos na siyang pinakamagandang bukas na maranasan ng bawat sa atin, humingi tayo ng kaalaman at karunungan sa Panginoon. Manumbalik tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hilingin natin sa Panginoon na ipahayag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita o na maintindihan at maunawaan natin, na upang tayo tumungo at maranasan natin ang kalooban at plano ng Diyos o pagkatawag ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Amen? The first is we have to really stand on the Word of God. We have to believe on the Lord's promises. Basic. Second, you have to focus only on our Lord Jesus, not on other circumstances that surrounded us. Amen? Amen po ba? Amen po ba? At kung marahil sa kalagitnang ito'y meron tayong mga kapatid na hindi niya naunawaan at pari sa kauna-unang pagkakataon na parito ka sa lugar nito. Hindi mo maunawaan at mararanasan ang plano ng Diyos sa iyong magandang bukas maliban na ikaw muna ay makakonekta sa Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Walang ibang paparaanan para maunawaan mo ang pinakamagandang bukas sa plano ng Diyos sa iyong buhay malibang ikaw ay makonekta sa Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus. Dahil si Jesus lamang nagsabi na siya lamang daan, siya lamang ang buhay, siya lamang ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama. Walang makakaunawa sa Ama at walang para ikaw maligtas at tumungo sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Dahil walang kaparaanan na ginawa ang Diyos upang ang tao ay makapanumbalik sa Diyos, maranasan ng kapatawaran, maranasan ang kanyang magandang plano at kalooban na magandang bukas, maliban lamang kay Kristo Jesus. Kaya sa umagang ito'y dapat mo lamang pagbuksan ng iyong puso sa Kristo Jesus. If you really want to know and assured of good future in your life, knowing your part on God's agenda, you have to believe on Jesus. Because Jesus is the only one who had the power to save us. Jesus is the only one who could connect us to the Father. Dahil sabi ni Jesus, siya lang ang daan, siya lang ang bukas, siya lang ang daan, buhay at katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kalooban ng Diyos sa ikaw ay narito upang maintindihan at malaman mo ang plano at kalooban ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Hindi sa pamamagitan ng reliyon, hindi sa pamamagitan ng mga sekta, denominasyon o religious organization, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Dahil walang ibang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, walang ibang nagbuwis ng buhay para sa katubusan at kapatawaran ng kasalanan ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. At si Jesus ay kumakatok na patuloy sa pintuan ng ating mga puso. Kung pagbubuksan natin ng ating puso si Jesus, at ayan papasukin sa ating buhay, mararanasan natin
ang kanyang kapatawaran at higit sa lahat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na plano at kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Inihiling ko po muna ang lahat ay yumuko at pumikit. At sa ating pong pagkakayuko at pagkapikit, nais kong bigyan ng pagkakataon ng bawat isa sa atin. Walang ibang paraan para maunawaan natin at dalhin tayo sa tunay na magandang bukas sa plano at kalooban ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Si Jesus na siyang nagsakripisyo, na siyang nagbuwis para sa ating kapatawaran, kaligtasan hindi lamang spiritual, kundi kabuuan ng ating pagkatao ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kung si Jesus ay anyayahan natin at papapasukin natin sa ating buhay, tanggapin at kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, maliligtas tayo, ligtas tayong tiyak, at meron tayong buhay na walang hanggan. Sa bawat isa na nagbubukas ng kanyang puso kay Kristo Jesus, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong kalooban sa akin. Panginoon, sa umagang ito, salamat na unawaan ko ang iyong kalooban at pagkatawag sa akin para sa isang magandang bukas. Ngunit Panginoon, narito ako muli. Isinusuko ko ang aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na manahan sa aking puso bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, salamat po sa aking kaligtasan at katiyakan na magandang bukas kay Kristo Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Tayong lahat ho ay tumayo. Hallelujah. Shall we bow that head and close our eyes, please? Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay at patuloy nating sambahin, pasalamatan, bigyan ng mataas na pagpupuri ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect love. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Katotohanan,
Katulad ng awit ni David, sino po ba kami para bigyan mo ng isang napakalaking pagtingin, isang napakalaking pagpansin? Wala po kaming kayang ipagmalaki sa iyo. Kami, isang maruming basahan lamang bunga ng aming kasalanan, napalayo sa iyo. Kinahabagan, nilinis, pinatawad, at meron pang binigyan mo pa ng mataas na pagkatawag para sa isang napakagandang bukas na nilalayon at plano mo sa amin. Panginoon, maraming salamat. Dalangin po namin na mainuwaan at maintindihan namin ang pinakamagandang bukas na para sa amin na plano mo ay lagi po dapat nakabatay lamang sa iyong kalooban. Batay lamang, Panginoon, sa iyong pagkatawag sa amin. Dahil isa pong napakalungkot at trahedya sa buhay ng sino man sa amin na nabuhay sa mundong ito, kahit naging matagumpay sa tingin ng tao, pero hindi naman nakatuon at nakagma sa iyong kalooban, baliwala pa rin ang buhay na ito. Panginoon, narito po kaming lahat, patuloy po naming nilalagak ang aming mga buhay. Itinitiwala, Panginoon, sa inyo ng buong buo. Ikinukumit namin ang lahat-lahat, Panginoon, at dalangin namin, dakilang Diyos, ipaunawa mo sa amin ang iyong layunin at pagkatawag sa amin. Nawang buhay na meron kami, Panginoon, na inilalaan sa mundong ito'y nagamit lamang sa iyong napakadakilang layunin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Pugawin mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming buong pagkatao. Magkaroon kami, Panginoon, ng isang malalim na panalangin ng aming buhay. Ng buhay na ito'y gagamitin lamang para sa iyong kalooban. Ang buhay na ito'y gagamitin lamang, Panginoon, ayon sa iyong pagkatawag sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat. Panginoon, bigyan mo kaming muli ng uhaw at gutom sa iyong mga salita. Makita mo ang bawat sa amin, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, ay inuunang dumudulog sa iyo. Inuunang iyong mga salita. Hinahanap, Panginoon, ang iyong kalooban, hindi sa kung anong pamamaraan, hindi kung kanino man, higit sa lahat, Panginoon, sa inyo lamang, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, ang iyong mga salita na siyang aming napapakinggan, na tumimon ng malalim sa aming puso, katulad ni Pedrong sinampalatayanan, Panginoon, at kanyang tinupad at ginawa, Panginoon, naranasan niya ang napakadakilang himala kahit sa gitna, Panginoon, ng napakalakas na bagyo ng buhay. Lord, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, higit po naming panalangin, Panginoon, na kaming lahat, dakilang Diyos, ay lumakad lamang, Panginoon, sa iyong kalooban. Dalhin kami, Panginoon, sa katotohanan ng ganda ng bukas, batay sa iyong pagkatawag at kalooban sa amin. Salamat po, Ama. Tunay nga yung mga salita na aming pinagbulay-bulay ngayong umagay, may ukit sa puso ng bawat isa sa amin. At huwag mong pahintulutan na ito'y nakawin ng kaaway. Bagkus, Panginoon, ito'y maging gabay namin, Panginoon, tungo, Panginoon, sa paglakad, sa magandang bukas sa plano at kalooban mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo yung mga anak na dumako sa lugar na ito, na umuna ng iyong kariyan at ng iyong katwiran. Lord, buksan mo ang langit sa kanila at padaluyin ang lahat ng pagpapala, himala, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ano man ang kanilang mga panalangin, hiling na kalang puso, Panginoon. Lord, huwag mong pahihintulutan na nalilisan sila sa lugar na ito'y walang katiyakan sa kanilang puso ng mga kahilingang ito'y binigyan, na hindi mo nabigyan ng katugunan. Bagkus tiyak, Panginoon, na sa umagang ito, sa lugar na ito, Panginoon, ng bawat panalangin na sinambit at di man maaaring nasambit ng iyong mga anak, alam namin ito'y bibigyan mo ng katuparan at katugunan sa kanilang mga puso dahil kayo ang Diyos na tumutugon, Panginoon, ng panalangin ng iyong matatapat na mga anak. Lord, sino man sa kalagitang itong merong sakit karamdaman sa kanyang katawan, Lord, mula sa kalangitan, ipatong mo ang iyong mapaghimalang kamay, Panginoon, sa bawat katawang may sakit at karamdaman. At tinutusan namin ng bawat sakit karamdaman na matunaw, umalis sa kanilang mga katawan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Bigyan mo, Panginoon, ng kumpletong kagalingan at padaluin, Panginoon, ang himala ng kagalingan sa kanilang mga katawan mula sa kanilang ulunan at patungo sa kanilang talampakan. At ang kanilang mga katawan, Panginoon, ay magkaroon ng ibayong kalakasan
sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kayo ang nagsabi, dakilang Diyos, na sa pamagitan ng iyong mga sugat, kaming lahat ay nagkaroon ng kalagalingan at pinalaya sa sumpa ng sakit at karamdaman. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat pamilyang nire-represent ng iyong mga anak sa lugar na ito. Saan man po sila naroon, inihiling po namin sila iyong abutin at padaluin po sa alang iyong himala, dakilang Diyos. Lord, maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagliligtas. Maranasan nila ang iyong pagpapagaling. Maranasan nila ang iyong pagpapalaya. At dinitiklara namin tunay, si Jesus ay tunay na Diyos at Panginoon ng aming pamilya at mamahal sa buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat. And I pray that you would bless continuously these people, O God, that we really seek first your kingdom and your righteousness. Lord, open the heaven and pour out your great blessing upon them in the name of Jesus. We thank you, Lord, and I just speak blessing and life abundantly to each one of them. So, Lord, right now, we will give you back the praise, the glory, even the honor. In Jesus' name, this we all pray. And everybody will say and agree, Amen and Amen. God bless you all. God bless you. My life is in